Gone too soon. Oh, Kat! Magiliw na sabi ko pagsagot ng tawag. 2:00 ng hapon noon, weekday ng September. Bakas sa boses ng ate ko ang labis na pagkabagabag habang ibinubulong ang, "Nasa emergency room ako. Ang sakit ng aking tagiliran." Alam ko na pinipigilan niya ang kanyang mga luha nang sabihin niyang, nagsagawa sila ng ilang mga test at sabi nila sa akin, meron daw akong cancer. Nabigla ako sa mga sinabi niya at ang tanging nasabi ko lamang ay, "Papunta na ako dyan, Catherine." Nagmaneho ako patungong ospital habang nababalot ng takot at paulit-ulit kong naiisip na hindi ka nakarating ng ganyang kalayo para lamang mauwi sa ganyang kalagayan. Matapos ang kasalang nauwi sa wala, kasunod ng napakaraming mga pagsubok, nagawang malagpasan ito ni Catherine at paranyang namuhay para sa kanyang sarili. Sa 20 months na pagitan namin, sabay kaming lumaki ni Catherine na ginagawa ang lahat ng bagay. Masasabi magkabaliktaran ang aming ugali pero walang pinagkaiba ang aming kaluluwa. Si Catherine ay walang kinakatakutan at puno ng buhay. Samantalang ako ay tahimik at mahinhin. Si Catherine ang laging humaharap sa mga mabibigat na pagsubok at ang tanging ginagawa ko lamang ay mag-alala. Sinabihan ko siya kung kailan manahimik at sinabihan niya ako kung kailan magsalita. Kinokompleto namin ang isa't isa. Ang maalaga at mabuting puso ni Catherine ang nagsilbing lugar sa aking mga sikreto, kung saan ito ay naitindi at nahalagaan. Pagkapasok ko, tinignan ako ni Catherine na may luha sa kanyang mga mata. Mukha siyang fragile na batang suot-suot ang hospital gown. Nababalot ng kumot, hinagkan ko siya. Ang puting kwarto ay nagbukhang harsh sa ilalim ng fluorescent lights. Lugar na di kaaya-aya, malamig at amoy alkohol. Nagbibip na mga machine at tube na nakabaon sa kanyang braso. Ang masiyahing ate ko ay hindi nababagay sa lugar na ito. Hindi nagtagal, pumasok ang doktor sa kwarto. Nakita ko ang pagka-concern sa kanyang mga mata habang ipinapaliwanag niya na marami pang mga testing ang kailangan gawin at makukuha namin ang mga resulta sa susunod na mga araw. 2 araw ang nakalipas, ika-34 ng kanyang kaarawan. Sa ospital room na napupuno ng mga lobo, bulaklak, mga kaibigan at kapamilya, natanggap namin ang confirmation na si Catherine ay may stage 4 colon cancer. Masyado itong advanced at di kayang idaan sa opera. Nang sabihin ng doktor ang mga salitang extremely uncommon at very unfortunate, ang kawalan ng pag-asa ay bumalot sa buong kwarto. Mayroong 3 anak si Catherine na nangangailangan sa kanya, na labis niyang mahal na mahal sa buong mundo. Paano nangyari ito? 3 araw lang nakalipas nang makita kong malusog si Catherine. Nagyo-yoga at nagtatrabaho ng full-time bilang counselor. At ngayon siya ay isang terminal cancer patient. Nagsimulang mag-chemo si Catherine upang pabagalin ang process ng cancer at kami ay desperadong kumapit sa pag-asa na magkaroon ng himala. Iyon lamang ang tangi naming mga kapitan habang nakasakay sa tila palubog na barko. Sinubok ng chemo test, physical, emotional at spiritual endurance ni Catherine kung saan nilabanan niya ito ng buong tapang para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Habang nakaupo kami sa waiting room, nag-aantay ng appointment sa doktor, ipinikit ni Catherine ang kanyang mga mata at naupo ng tahimik. Tinitigan ko siya ng may kasamang paghanga dahil nailagay niya ang kanyang sarili sa kapayapaan. Ang bawat appointment ay nagkaroon ng nakaka-discourage na resulta. "Ano ang susunod nating gagawin?" tanong ni Catherine. "Kailangan kong subukan ng lahat para sa aking mga anak." Nawawalan na kami ng options pero hindi sumuko si Catherine. Nang mas lumala ang cancer, alam ni Catherine na ito na ang pagkakataon para sulitin niya ang bawat araw sa kanyang buhay. Kaya gumawa kami ng bucket list. Isa sa mga pinapangarap ni Catherine ang mapuntahan ang kulay turquoise na beach. Kaya bumiyahe kami patungong Turks at Caicos. Sumakay kami sa mga kabayo sa tabi ng dalampasigan. Nag-relax sa beach, sa ilalim ng araw, at sa ilalim ng mga bituin na magsapit ng kinagabihan. Relihiyoso si Catherine magmula pa noon, pero mas lalo itong lumalim sa naging journey namin na siyang nagbigay sa kanya ng comfort at liwanag, lalo na sa pinakamahirap niyang mga araw. Nakakabilib na sinulatan ni Catherine ang kanyang mga anak na ibibigay sa kanila sa hinaharap.
Nakita ko kung paano niya iyakan ang mga pangyayari sa kanyang buhay na lubos niyang mamimiss tulad ng first day ng high school, ang kanyang kasal, pagkapanganak ng kanyang panganay na anak at marami pang iba. Nasaksihan ko ang kakaibang lakas na ginamit niya para lamang mahanap ang mga nararapat na salita na hindi niya magagawang masabi sa kanyang mga anak, ngunit kaya niyang iparating sa pamamagitan ng mga liham. Ito na ang pinakamahirap na ginawa ni Catherine sa buong buhay niya. Pero lahat ito ay worth it dahil sa pamamagitan ng mga liham na ito, kahit papano ay parang kasama niya pa rin ang kanyang mga anak. Ifinokus ni Catherine ang sarili sa bawat blessings na natatamo bawat araw. Para sa kanya, ang mga doktor, nurse, kapamilya, kaibigan, at mga prayer warriors ay mga anghel na ipinadala sa kanyang buhay. Nararamdaman naming lahat ang kapangyarihan ng divine orchestration ng mga anghel na siyang umagapay kay Catherine habang unti-unti na siyang nawawalan ng buhay. Ang mga anghel ni Catherine ay gumawa ng isang cottage sa kahuyan na puno ng kapayapaan at kasiyahan. Ang mga ilaw ay tumatanglaw sa likod ng cottage at ang kanyang hardin ay napupuno ng mga paborito niyang bulaklak at ang kanyang porch ay napuno ng potted plants. Ang kanyang mga anghel ay tiniyak na ang loob ng kanyang tahanan ay laging may mga nakasinding kandila at mga sariwang bulaklak na dalawang bagay na paborito niya. Ang cottage ay mayroong magical essence na tila isang tagpo mula sa mga fairy tale. Na-enjoy ni Catherine ang kanyang nahuhuling oras kasama ang kanyang mga anak sa lugar na ito at ang kapayapaan ay nakuha niya mula sa kalikasan. Iginugol ko ang napakaraming precious nights kasama si Catherine sa kanyang mga huling buwan. Madalas ay umuupo kami sa likod ng kanyang porch, lumiliyab na apoy mula sa kanyang fire pit, habang binibisita namin ang ilalim ng canopy na may kumikislap na mga ilaw. Nakikinig kami sa musika habang pinag-uusapan ang buhay. Kumikislap ang mga alitap-tap noong gabing iyon. Nalulong ang mga coyote mula sa kalaliman ng kakahuyan. Tinawanan namin ang mga pangyayari sa aming buhay at umiyak dahil ito na ang mga huling sandali naming magkasama. Umiyak si Catherine nang sabihin niya sana ay madadala niya ako kasama niya. At umiyak din ako nang sabihin kung sana ay makip ko siya sa aking tabi at sabay na tumanda. Mabilis na lumala ang kalagayan ni Catherine. Ang kanyang katawan ay naging mahina at payat, ngunit napakaganda niya pa rin. Ang kanyang kalakasan, paniniwala at tapang ay nagbigay sa kanya ng pambihirang kapayapaan at biyaya. Siya ay tunay na majestic. Nawalan ng buhay si Catherine noong May 7, halos 7 buwan na matapos ang kanyang diagnosis. Mas maaga kaysa sa inaasahan ng lahat. Ang lahat ng aming mga dasal para sa himala ay hindi sapat upang mapanatili rito ang aking ate. Dahil may iba pang plano ang Diyos para sa kanya. Labis kong mamimiss ang aking ate at ang sakit sa aking puso ay hindi ko maipaliwanag. Ngayon, tuluyan ko nang nahanap ang kapayapaan sa kalikasan. Tulad ng ginawa ni Catherine sa pamamagitan ng kalikasan, nararamdaman ko ang presence ng aking ate.